Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa buhay po ng bawat isa. Salamat po sa ating Diyos, sa Panginoon na Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siya nagbibigay po na mabubuting bagay. Hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon. At bago po tayo mag-umpisa, hayaan niyo pong ibahagi ko po ang isang talata mula po sa Aklat ng Mga Awit, chapter 1, verse 1 to 3. Sabi po dito, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2, sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Sa 3 po, katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Purihin po ang ating Panginoon. Hallelujah. Ang dakilang katagumpayan ay makakamit lamang po natin sa ating Panginoon. Kaya tayo po ay magbalik ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Awitan po natin ang ating Panginoon. Biyaya mo'y sapat sa akin. Hallelujah. Biyaya mo'y sapat sa akin at minamahal kayo ng lubusan. Mukha mo'y nais kong mamalas, mukha mo nais kong mamalas, at minamahal kayo ng lubusan. Minsan pa mukha nyo'y nais kong mamalas, at minamahal kayo ng lubusan, at minamahal kayo ng lubusan. At nang ako'y nanalig, at nang ako'y manalig, natuto ng magtagumpay. Amen. Kung ang hihina'y pinalalakas, at kung ako'y bumabagsak, kamay mo ay laging nariyan. Jesus, lubos kayong minamahal. Sa simula po, biyaya mo'y sapat sa amin. Hallelujah. At minamahal kayo ng lubusan. Mukha mo'y nais kong mamalas, at minamahal kayo ng lubusan. At nang ako ay manalig, at nang ako ay manalig, natuto ng magtagumpay. Amen. Kung nang hihina'y pinalalakas, at kung ako'y bumabagsak, kamay mo ay laging nariyan. Jesus, lubos kitang minamahal. Sulit pagkakataon, at nang ako ay manalig, natuto na magtagumpay. Kung nang hihina'y pinalalakas, at kung ako'y bumabagsak, kamay mo ay laging nariyan. Jesus, lubos kayong minamahal. Jesus, lubos kayong minamahal. Hallelujah. Jesus, lubos kayong minamahal. Hallelujah.
Salamat po, Diyos, sa inyong katapatan, O hallelujah. Purihin ka, O Diyos, dakilain ka, Panginoon, sa inyong dakilang katapatan, pag-ibig at biyaya, O Diyos. Marapat dapat kang purihin ang lahat ng kaluwalhatian, kadakilaan, hallelujah, at kapurihan ay tanging sa pangalan mo lamang, aming Panginoong Hesus, aming taga. Yan, purihin po ang Panginoon, paumanhin po sa kaunting abala at nagkaroon po ng kaunting problema ang atin pong signal sa Wi-Fi. So, purihin po ang Panginoon at ang Diyos po natin ay Diyos na mabuti. Purihin ang ating Diyos, ang Ama ng ating Panginoong Hesus na nagbibigay sa atin ng lubos-lubos na pagpapalang espiritual na nauukol sa langit. Purihin po ang ating Diyos sa umaga pong ito. Tayo po ngayon ay nandito sa DFC Pinkian, District 9, sa ilalim po ng pamamahala ng ating pong District Supervisor, Pastor Luis Bailon. Ako po ang inyong lingkod, Brother Randrilles, na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang umaga. So purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito at pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos na atin pong matatagpuan sa aklat ng unang Samuel chapter 26 verse 25. Unang Samuel chapter 26 verse 25. Ang sabi po dito, nang magkagayo sinabi ni Saul kay David, pagpalain ka, anak kong David, ikaw ay gagawa ng makapangyarihan at tunay na ikaw ay mananaig. Sa gayoy nagpatuloy si David at sa kanyang lakad at si Saul ay bumalik sa kanyang dako. Ang ating pong pag-aaralan ay pinamagatan natin na ang kakayanan ng Diyos na tayo ay tulungan upang papagtagumpayin sa ating buhay pananampalataya. Kaya purihin po ang ating Panginoon at hindi na ho questionable na ang paggawa ng Diyos sa atin upang tayo ay pagtagumpayin ng ating Panginoon sa buhay natin o sa ating pakikipaglaban sa buhay pananampalataya. Laan ho lagi ang tulong ng Panginoon para tayo ay tulungan. Ang malaking katanungan ho ay tayo po ba ay laan na magpasakop upang tulungan ng Panginoon? Tayo po ba bilang mga lingkod ng Panginoon ay handang sumangguni sa Diyos at hingin ang kanyang tulong? Kasi meron po dapat na response o bahagi tayong mga tao bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesus na nakikipaglaban sa ating pong pananampalataya. Mayroon pong bahagi. So purihin po ang Panginoon at tatalakayin po natin yung mga paraan para tayo po ay magkaroon ng tinatawag na pagtatagumpay sa ating pong buhay pananampalataya. Atin pong buksan ang ating mga Biblia sa unang Samuel chapter 26. Iisa-isahin po natin yung mga dahilan para nagkaroon ng pagtatagumpay si Haring David. At mismong si Saul ang nagbasbas sa kanya at sinabi na ni Haring Saul kay Haring David na siya ay pagtatagumpayin ng Panginoon sa kanyang mga gawa. Ang sabi po sa unang Samuel chapter 26, at naparoon ang mga sepeyo kay Saul sa Gabaa na nagsasabi, hindi baga nagtatago si David sa burol ng Hakila sa tapat ng ilang? Nang magkagayoy, bumangon si Saul at lumusong sa ilang ng Sep na may 3,000 piling lalaki sa Israel na kasama niya upang hanapin si David. So, atin pong unang dahilan ho para tayo ay magkaroon ng tinatawag na pagtatagumpay sa ating pong buhay, pakikipaglaban sa ating buhay pananampalataya ay yung salita na huwag po tayong makinig sa payo ng masama. Kasi ito pong mga sepeyo ay lumapit kay Saul upang sabihin na kung saan nagtatago o nasa ang lugar si David, at ang kanila pong payo ay puntahan ni Saul, ang kanila pong payo ay puntahan ni Saul si Haring David upang patayin.
At meron pong katunayan na itong mga Sepeyo ay mga counselor ni Haring Saul na counselor na nagpapayo ng masama. Ang sabi po sa 1 Samuel chapter 23 verse 19, nang magkagayoy, 1 Samuel chapter 23 verse 19, nang magkagayoy, inahon ng mga Sepeyo si Saul sa Gabaa na sinasabi, hindi ba nagkukubli sa amin si David sa mga katibayan sa gubat sa burol ng Hakila na nasa timugan ng ilang? Ngayon nga, o hari, lumusong ka ayon sa buong adhika ng iyong kalooban, na lumusong at ang aming bahagi ay ibibigay sa kamay ng hari. At sinabi ni Saul, pagpalain nawa kayo ng Panginoon sapagkat kayo'y nahabag sa akin. Kayo yumaon, sinasamo ko sa inyo, inyong turuling maigi at alamin at tingnan ang kanyang kinaroroonan at kung sino ang nakakita sa kanya noon sapagkat masasaysay sa akin at siya'y nagpapakatalino. So dito po ay lumalabas na itong mga Sepeyo ay mga advisor o mga counselor ni Haring Saul na ang kanila pong payo ay walang iba kundi kasamaan. Magkaroon ng tinatawag na nagpo-produce lagi sila ng tinatawag na away o labanan. At nung tinangnan ko po yung salitang Sepeyo, lumabas po sa ang ibig pong sabihin ng Sepeyo ay battlement, plowing, mouthful, frenacle or supply. At dito po ay mayroong mga kapahayagan ng Panginoon sa akin sa pamamagitan ng mga Sepeyo. Ang sinabi dito, supply. Ang mga Sepeyo po ay pinagmumulan. At hindi lamang po sila pinagmumulan, nagiging daluyan pa ng pag po sinabing mouthful ay maraming salita. Maraming sinasabi. Sila po ay nagsusupply at hindi lamang nagsusupply, pinagdadaluyan pa ng maraming salita na magdudulot ng tinatawag na away o pakikipaglaban. Uulitin ko po, pagka sinabing Sepeyo, battlement, plowing, mouthful, or supply. Kaya mga kapatid, ang sabi po dito sa ating pinag-aaralan, huwag po tayong makinig sa payo ng masama. Sapagkat ito po ang magdadala sa atin sa tinatawag na kabiguan sa ating pong buhay pananampalataya o pakikipaglaban sa ating pong buhay pananampalataya. Ang sabi po ng kanyang mga salita, katulad po ng binasa ng ating tagapagpaawit kanina, sa unang awit o sa Psalms chapter 1 verse 1, mapalad ang tao na hindi nakikinig o nagkakaroon ng tinatawag na pakikinig sa payo ng masama upang sundan niya ang kanyang payo at maling halimbawa. So mga kapatid ko sa Panginoon, ang sabi doon, mapalad ang tao na hindi nakikinig sa payo ng masama upang kanyang sundan ang kanilang mga maling halimbawa. At ang sabi po sa verse 3, ang katulad niya ay isang puno sa tabi ng batisan, sariwa ang dahon at laging namumunga sa kapanahunan. So ibig pong sabihin mga kapatid, kapag sinabing namumunga sa kapanahunan, mayroon pong pagtatagumpay sa kanilang buhay pananampalataya. At itong si Saul po ay nagkakaroon ng tinatawag na palagi ang pakikinig sa payo ng mga Sepeyo. Mga kapatid, maaari sa mga oras na ito ay walang lumalapit sa inyong mga tao na nagpapayo sa iyo ng masama. Pero sa isang hindi natin namamalayang kadahilanan na mayroon na palang yung palang mga bagay na nasa tabi natin, hawak-hawak na natin, ay mga bagay na nagpapayo sa atin ng masama. Isang halimbawa po ay ang mga gadgets o yung cellphone. Alam niyo po, may mga tao na nagkakaroon sila sa kanilang kapapanood ng mga videos, natututo silang mag-download ng apps na kung ano-anong mga reels na mga apps na pinagkakakitaan. Facebook, Reels, mga videos, mga YouTube. At may mga lingkod ng Panginoon na naiingganyo na gawin o gayahin ang ginagawa ng taga-sanlibutan.
Anong ibig po sabihin mga kapatid? Maaari yung nagbibigay ng payo sa atin para magkaroon tayong tinatawag na pakikipaglaban sa ating buhay pananampalataya at hindi pagtatagumpay ay hawak-hawak na natin. Yung mga gadgets, maaari ito po ay hawak natin habang tayo ay kumakain. Nag-iisip tayo, no? Mayroong nag-uudyok sa atin na mag-videos ka ng marami, mag-upload ka ng maraming videos upang ikaw ay kumita. Yan yung mga bagay na nagpapayo sa atin para gawin natin yung mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. Hindi na uusapin dito yung tao sa tao na nagpapayo, gawin mo yung bagay niyan. Hindi ho. Malaki na po ang kapangyarihan ng mga gadgets nating dala-dala upang tayo ay dayain. Kaya mga kapatid, mapalad ang isang tao na hindi na kikinig sa payo ng masama. Purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, may lingkod ng Panginoon na sumulat sa Aklat ng Awit, sa katauhan ni Asaph, na nung makita niya yung mga tao na gumagawa ng masama, ay umuunlad, ay nagkaroon siya ng tinatawag na pagkainggit. At ang sabi doon sa kanyang mga sa salita ng Panginoon sa Psalm chapter 73, mabuti ang Panginoon. Nagsasabi si Asaph na mabuti ang Panginoon, pero nung makita niya na yung mga tao na walang pagkakilala sa Panginoon ay patuloy na umuunlad, nagkaroon siya ng inggit. Ang sabi ng kanyang mga salita, basahin nga natin ito sa Aklat ng Awit chapter 73. Sapagkat ako'y na naghili, sa verse 3, sapagkat ako'y na naghili sa hambog ng aking makita ang kaginhawahan ng masama. No? Maaari yung mga nakapaligid sa atin, no, ay nag-uudyok sa atin, nagdidikta sa atin, pinagmumulan ng pagsunod natin sa kung ano yung kanilang ginagawa, ay gagawin din po natin. Mga kapatid ko sa Panginoon, mapalad ang isang tao na hindi naaakit niya ang masama upang sundan niya ang kanilang payo at maling halimbawa. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi ng kanyang mga salita, ang tagapayo ni Saul ay mga sipeyo na nagdudulot ng kasamaan sa kanyang buhay. 1 Samuel chapter 23 verse 19. Pinayuhan sila ng mga sipeyo, yung binasa natin kanina. Nang magkagayo inahon ng mga sipeyo at si Saul sa Gabaa na sinasabi, hindi ba nagkukubli sa amin si David sa mga katibayan sa gubat sa burol ng Hakila nasa timugan ng ilang. Ngayon nga, o hari, lumusong ka ayon sa buong adhika ng iyong kalooban na lumusong at ang aming bahagi ay ibibigay sa kamay ng hari. Kita niya, hindi lang po sila advisor, hindi lang po sila nagpapayo na makipaglaban o labanan si David. Yung buong suporta ng kanilang lahi ay na kay Saul na ang payo naman ay patungo sa tinatawag na kasamaan. Kaya mga kapatid, no, kapag lagi tayong nakikinig sa payo ng masama, kahit hindi problema, mga kapatid ko sa Panginoon, ito ang nilalagay ng Panginoon sa puso po ng inyong lingkod. Kapag nakikinig tayo sa payo ng masama, kahit hindi problema, ay gagawin nating problema. Ang totoo po, si David ay hindi kaaway. Ang totoo po, si David ay hindi isang malat. Hindi po siya kaaway. Ginagawa lamang po siyang kaaway ni Saul. Pero sa katotohanan po, hindi po siya kaaway. Kaya bakit? Nagpasimula po yung tinatawag na pagbabanta o death threat sa buhay ni David. Simula nung laging nakikinig si Saul sa mga tinig. Halimbawa na lang po, noong dumating si David galing sa pakikipaglaban, sinalubong sila ng mga babae na nagsasabi, si Saul ay pumapatay ng libo-libo, datapot si David ay laksa-laksa. At doon na nagpasimulang magkaroon ng tinatawag na galit o puot at nagkaroon na ng develop sa kanyang loob yung sama ng loob upang patayin si David. Kaya alam niyo po yung laging pakikinig sa mga salita ng tao na magpuproduce sa atin ng tinatawag na kagalitan upang tayo po ay makipaglaban sa hindi naman talaga kalaban, ay malaki pong problema yon. Kaya sabi po, no, sa verse 26, chapter 26 verse 19, ang sabi po dito, 1 Samuel chapter 26 verse 19,
Ngayon nga, isinasamo ko sa iyo na dinggin ng aking Panginoon na Hari ang mga salita ng kanyang lingkod. Kung ang Panginoon ay siyang nag-udyok sa iyo laban sa akin, ay tumatanggap siya ng isang handog. Ngunit kung ang anak ng tao, sumpain sila sa harap ng Panginoon sapagkat sila'y nagpalayas sa akin sa araw na ito upang huwag akong magkaroon ng bahagi ng mana sa Panginoon na nagsasabi, ikaw ay yumaon, maglingkod ka sa ibang Diyos. Mga kapatid, no, ang totoo, ang sabi ni David, kung ang Diyos ang nag-utos sa iyo na ako ay labanan, na ako ay patayin, naghahain ka na mabuting handog para sa Kanya. Pero kung yan ay udyok ng tao, kung yan ay payo ng tao, sabi ni David kay Saul, kung yan ay payo ng tao, no, ay sumpain sila sa harap ng Panginoon. At alam naman natin na ito po ay udyok o payo ng masasama. Kaya nagkakaroon si Saul ng tinatawag na pakikipaglaban kay David. Kaya, kapag ka nakikinig tayo sa payo ng masama, kahit hindi problema, ay gagawin natin problema. At kapag ka nakikinig tayo sa pagka inuusig natin ang ating mga lingkod ng Panginoon, na katulad ni David, mga kapatid, kapag ka inuusig natin ang mga lingkod ng Panginoon, wala po tayong ibang inuusig kundi ang Diyos. Ang sabi po ng Gawa chapter 26, Aklat ng Gawa chapter 26, ay ganito. Sa verse 14, at nang mga subsub sa lupa kaming lahat ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Mahirap sa iyo ang sumikad sa mga matulis. At sinabi ko, sino ka baga, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Kaya kapag ka po pinag-uusig natin ang mga lingkod ng Panginoon, wala po tayong ibang inuusig kundi ang ating Panginoong Jesus. At ang sabi doon, kapag ka inuusig natin ang mga lingkod ng Panginoon o inuusig natin ang Panginoong Diyos mismo, para daw tayong sumisipa sa isang matulis na bagay. Nang ibig sabihin, babalik sa atin, tayo rin masasaktan, tayo rin ang mahihirapan. Kaya, mga kapatid ko, ang nangyari kay Saul dito, bumabalik sa kanya yung mga bagay na kanyang ginagawa patungkol sa kanyang sa lingkod ng Panginoon na si David. Pangalawa po, una pong puntos para tayo magkaroon ng tinatawag na pagtatagumpay, huwag tayong makinig sa payo ng masama. No? Ang pangalawa, kinakailangang ilagay po natin ang ating mga sarili sa mga taong magpapayo sa atin ng mabubuting bagay. Para magkaroon po tayo ng tinatawag na pagtatagumpay sa ating pong buhay pananampalataya. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa mga taong may kakayanan na magpayo sa atin ng mabubuting payo. Naalala ko po si Haring Solomon sa 2 Chronicle chapter 9 verse 7. Nung panahon na ang reyna ng Sheba ay dumalaw kay Haring Solomon, mayroon po siyang nabanggit na mga salita patungkol kay Solomon at patungkol sa mga taong nakapaligid sa kanya. 2 Chronicle chapter 9 verse 7. Ulitin ko po, para magkaroon tayong tinatawag na pagtatagumpay sa ating buhay pananampalataya, kinakailangang ilagay po natin ang ating mga sarili sa mga taong makapagpapayo sa atin ng mabuti. Ang sabi po ng 2 Chronicle chapter 9 verse 7, mapapalad ang iyong mga tao at mapapalad itong mga lingkod na nagsisitayong palagi sa harap mo at nangakaririnig ng iyong karunungan. Bakit mapalad yung mga taong nakapaligid kay Haring Solomon? Kasi kung anong karunungan mayroon si Haring Solomon ay makukuha rin ng mga taong nakapaligid sa kanya.
Kaya lagi po nating ilagay ang ating mga sarili sa mga taong makapagpapayo sa atin ng mabuti. Ito po, si Abisai po ay tauhan ni David. At nung nagkaroon ng tinatawag na pagtanong si David kung sino ang sasama sa kanya upang puntahan si Haring Saul, sumagot kaagad si Abisai. Isa po siya sa isang tao na nagpasya na laging lumagay sa tabi ng mga taong magpapayo sa kanila ng mabuti. Bakit? May mangyayari. Mayroon pong makukuhang aral si Abisai sa pagkataon ni David. Ang sabi po ng kanyang mga salita sa 1 Samuel chapter 26, At si David ay bumangon at chapter 26 verse 5. At si David ay bumangon at naparoon sa dakong kinahantungan ni Saul at nakita ni David ang dakong kinaroroonan ni Saul at ni Abner na anak ni Ner na kapitan ng kanyang hukbo. At si Saul ay nakahiga sa dako ng karo at ang bayan ay humantong sa palibot niya. Nang magkagayon sumagot si David at nagsabi kay Ahimelech na Heteo at kay Abisai na anak ni Sarvia na kapatid ni Joab na nagsasabi, sinong lulusong nakasama ko kay Saul sa kampamento? At sinabi ni Abisai, ako'y lulusong nakasama mo. Sa gayon naparoon si David at si Abisai sa bayan na kinagabihan at narito si Saul ay nakatulog sa loob ng dako ng mga karo, nadala ang kanyang sibat na nakasaksak sa lupa sa kanyang ulunan at si Abner at ang bayan ay nakahiga sa palibot niya. Verse 8, nang magkagayon sinabi ni Abisai kay David, ibinigay ng Diyos ang iyong kaaway sa iyong kamay sa araw na ito. Ngayon nga'y isinasamo ko sa iyo na bayaan mong tuhugin ko siya ng sibat sa lupa sa isang saksak at hindi ko pa mamakalwahin. Ano ho ang natutunan ni Abisai sa buhay ni David? Natutunan niya na hindi kaaway itong si Saul. Si Saul ang umaaway sa kanya, pero sa kaisipan ni Haring David, hindi ko kaaway si Saul. Siya ay aking hari. Kaya nung may pagkakataon na nakita ni Abner at ni David itong si Saul, sabi ni Abisai, papatayin ko na ito. Binigay ng Panginoon sa iyo itong taong to na may banta sa iyong buhay. Papatayin ko na ito. Ang sabi ni David, wag mong sasalingin ang pinahiran ng Panginoon. So, dito po ay natutunan ni Abner, no, ang kahalagahan ng ating pong pananatili o paglagay sa tabi ng mga lingkod ng Panginoon na nagpapayo sa atin na mabuti, ay tuturuan tayo nito ng mabubuting ugali. Natuto si Abner na hindi pala kalaban to. Kaya mga kapatid, napakaganda hong lumagay sa mga taong nagpapayo ng mabuti. Katulad ni katulad ni Abisai na lumagay sa tabi ni David. At ito po ay nagkaroon ng tinatawag na kaunawaan na ito palang taong ito, no, sa paningin nitong lingkod ng Panginoon na si David ay hindi kaaway. Kaya mga kapatid, purihin po ang Panginoon. Diyan po ay natututo tayong magtagumpay. No? Dito po sa atin pong binabasang salita ay meron pong sabi dito, sa gayon na paro sa verse 7, sa gayon na paro si David at si Abisai sa bayan na kinagabihan at narito si Saul ay nakatulog sa loob ng dako ng karo, nadala ang kanyang sibat at nakasaksak sa lupa sa kanyang ulunan at si Abner at ang bayan ay nakahiga sa palibot niya. Sa verse 12, sa gayoy kinuha ni David ang sibat at ang banga ng tubig sa ulunan ni Saul at sila'y umalis at walang nakakita o nakakaalaman o nagising man ang sino man sapagkat sila'y pawang mga tulog, sapagkat isang mahimbing na pagkakatulog ang inihulog sa kanila ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi po dito, no, yung sibat at yung banga na lalagyan ng tubig ay nakahiwalay sa mga katawan ni Abner at ni Haring Saul, na kung atin pong susuriing maigi, pagka sinabing sibat at
banga na lalagyan ng tubig, ito po ay patungkol sa salita ng Panginoon at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Mga kapatid, natagpuan ni David na itong si Saul ay nakahiwala yung mga bagay na makapagpapatagumpay sa kanilang buhay. Walang iba kundi yung sibat na sumisimbolo sa salita ng Panginoon. At ang banga na lalagyan ng tubig na sumisimbolo sa kapuspusan o kapangyarihan ng banal na Espiritu. At nung makita nila itong hiwalay, kinuha nila ito. Dahil alam ni David na hanggat na hawak-hawak ni Saul ang mga bagay na ito, mayroon pang kakayanan para siya ay patayin. At mga kapatid, ito po ang ginawang gamit ni David para maipaunawa kay Saul ang mga bagay na kanya pong nararamdaman patungkol sa kanya. Mapapansin po natin sa verse 14. At sumigaw si David sa bayan at kay Abner na anak ni Ner na nagsasabi, "Hindi ka sumasagot, Abner." Nang magkagayoy sumagot si Abner at nagsabi, "Sino kang sumisigaw sa hari?" At sinabi ni David kay Abner, "Hindi ka ba matapang na lalaki at sinong gaya mo sa Israel? Bakit nga hindi mo binabantayan ang iyong Panginoon na hari sapagkat pumasok ang isa sa bayan upang patayin ang hari na iyong Panginoon?" Verse 14, "Ang bagay na ito na iyong ginawa ay hindi mabuti. Buhay ang Panginoon. Kayo marapat na mamatay sapagkat hindi ninyo binabantayan ang inyong Panginoon, ang pinahiran ng langis ng Panginoon at ngayon tingnan ninyo kung saan naandon ang sibat ng hari at ang banga ng tubig na nasa kanyang ulunan. At nakilala ni Saul ang tinig na David at nagsabi, 'Ito ba ang tinig mo, anak ko, kung si David?' At sinabi ni David, 'Aking tinig nga, Panginoon ko o hari ko.'" Mga kapatid ko sa Panginoon, ang ginawang gamit ni David para ma-restore ang kaisipan ni Abner at ni Saul upang mapapanumbalik ang kaisipan na hindi tayo magkaaway, magkakampi tayo, ay walang iba kundi yung mga bagay na kinuha ni David kay Saul. Ano yon? Yung sibat at yung banga na lalagyan ng tubig. Na sa atin po ngayon, mga kapatid ko sa Panginoon, kung may mga tao man, may mga lingkod man ng Panginoon na lumilihis sa tinatawag na pananampalataya, mga kapatid ko sa Panginoon, no, ang atin pong panumbalik sa kanila ay walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Yun po ang ating gamitin para sila po ay magkaroon din ng tinatawag na pagtatagumpay sa buhay pananampalataya sa buhay na ito. Yung salita ng Panginoon at yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Tayo po bilang mga lingkod ng Panginoon ay binigyan ng kaloob ng Diyos. Ephesians chapter 4, verse 10. Tayo ay binigyan ng kaloob ng Panginoon para maging pastor, ebanghilista, propeta, no, mga guro. Sa anong kadahilanan? Upang tayo ay magkaroon ng pagpapatibay sa mga kapatid sa Panginoon at dalhin sila sa tinatawag na kasakdalan. So tayo po ay mayroong kakayanan, mga kapatid ko sa Panginoon, na kung mayroong mga lingkod ng Panginoon na nagkakasala at lumilihis sa buhay pananampalataya, nariyan po ang salita ng Panginoon na hawak-hawak natin, nariyan po ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na sumasa atin upang gamitin natin gamit upang mapapanumbalik ang mga tao na lumilihis sa kanilang buhay pananampalataya sa Panginoon. So mga kapatid ko sa Diyos, ang mga bagay na atin pong pinag-aralan ang siyang nagiging dahilan upang tayo po ay magkaroon ng tinatawag na pagtatagumpay sa ating pong buhay na ito. Huwag po natin pakinggan ang tinig ng sanlibutan ito. Huwag po natin pakinggan ang bulong o ang dikta ng sanlibutan. Lagi po natin ilagay ang ating mga sarili sa mga taong makapagbibigay sa atin ng mabuting payo. At kung tayo ay pinapalakas ng Panginoon bilang mga lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, gamitin din naman natin ang ating buhay para maging kasangkapan upang maipanumbalik po natin ang buhay pananampalataya ng mga taong nanghihina sa kanilang pananampalataya upang sila rin naman ay magkaroon ng tinatawag na pagtatagumpay. Sa 1 Corinthians chapter 2 verse 14, tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat lagi niya tayong inilalagay sa parada ng mga mananagumpay.
purihin po ang Panginoon sa pamamagitan ng ating pakikipagkaisa sa ating Panginoong Jesucristo. Lagi tayong inilalagay ng Diyos sa parada ng mga mananagumpay. Kaya purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Ang Diyos po natin ay mabuti, no? Yan po yung mga gamit upang tayo po ay magkaroon ng tinatawag na pagtatagumpay sa ating pong buhay pananampalataya. Magkaroon po tayo ng tinatawag na pagbababad sa salita ng Panginoon. Kinakailangang nabubuhay tayo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kinakailangang ipinapamuhay po natin ang salita ng Panginoon. At kung kinakailangang mamatay tayo sa salita ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Joshua, chapter 1, verse 8, ito po ako magtatapos. Ang sabi po ng kanyang mga salita, at ito po ay ating alam na natin. Joshua chapter 1, verse 8. Ang aklat na ito ng kasulatan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung magkagayoy, magtatamu ka ng mabuting kawakasan. Kaya ang salita ng Panginoon, mga kapatid sa Diyos, ang magiging dahilan upang tayo po ay magkaroon ng pagtatagumpay sa buhay pananampalatayang ito. Lagi po tayong lumapit sa ating Panginoong Hesus. Lagi po tayong humingi ng payo sa salita ng ating Panginoong Jesucristo upang lagi tayong magtamo ng pagtatagumpay sa buhay na ito. So purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa umaga po ito sa pagkakataon na inyo pong ipagkaloob. Patuloy mo pong pagpalain ang inyong mga anak, ang inyong mga lingkod, at hayaan niyo dakilang Ama na kayo po ang patuloy na sumama po sa bawat isa po sa amin. Salamat po, dakilang Diyos na nasa langit, pagpalain niyo po Panginoon yung mga lingkod, ang bumubuo Panginoon ng pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing umaga, ang Masaredo Family, Panginoon, ang Door of Faith Church, Panginoon, sa pamumuno ng aming Superintendent, Pastor Joseph Glenn Masaredo, sa bawat District Supervisor, Panginoon, from District 1 to District 9, Panginoon, patuloy mo pong papagtagumpayin ang inyong mga lingkod. Salamat po, O Diyos, at patuloy niyo po kaming papagtagumpayin sa buhay na ito. Salamat sa pagkakataon na kami ay binigay niyo ng buhay upang maipaglingkod sa inyo, sapagkat sinabi niyo na kami, O Diyos, ay kung ano man ang aming ginagawa, ay gawin namin para sa kalwalhatian ng inyong dakilang pangalan. Sa inyo po ang papuri, kalwalhatian at kadakilaan sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.